Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ni Enrico na nagngangalang Fidel, na kilalang may mga manok na natatanging galing sa larangan ng sabong. At sa naging kaibigan nitong matanda na may kakaibang kakayahan. Taong 1984, Mount Banahaw, Quezon. Simula natin nung kabataan niya bilang namamasukan siya. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang namamasukan itong si Fidel sa isang taong nagmamay-ari ng mga manok panabong na lumalaban sa mabibigat na kompetisyon. Ayon sa kanya, dahil sa naging trabaho niya, normal na sa kanya na makakita ng klase-klaseng manok panabong sa lugar. At dahil dito, unti-unti siyang nahuhumaling sa ganong bagay. Magamat nagtrabaho siya sa manuka na yon, may 3 siyang tandang na inalagaan doon. At kahit nagtrabaho lang kasi sila doon, pwede silang mag-alaga. Pero ang ikinainis lang nitong si Fidel sa katiwala ng amo niya, dahil sa tuwing may parokyano itong bibili sa kanila ng mga panlaban, yung mga manok niya ang ginagawa nitong pansanay o pansimbag. Magaman na inis na itong si Fidel, hindi niya ito pinapakita sa amo niya. Kailangan kasi niya ang trabahong yon para sa mga magulang niyang nakatira sa bundok. Medyo matatanda na kasi. Marami silang namamasukan sa manuka ng amo niyang yon, pero siya lang ang itinuring na malas sa paningin ng amo niya sa kanya. Dahil kapag naisama niya ito sa mga laban, minamalas sila. Kapag minamalas, natatalo ang lahat na panlaban nila. Kaya ang naging papel niya sa manukan, tagapagpakain ng mga palakihing sisiw at sa mga tandang na palahiin. Hindi siya isinama ng amo niya sa mga nagkukondisyon ng mga ilalaban dahil nga lapitin ng kamalasan sa sugal itong si Fidel. Isang araw, habang abala siya sa pagkukumpuni ng mga lambat na harang ng manukan, nakita niya ang mga kasamahan niya na tinuruan ng pagkakabit ng tari sa isang batikang mananari ng amo niya o yung bihasang gaffer. Bali 10 ang tinuruan nito. At habang nakamasid si Fidel, tuloy lang naman siya sa kanyang ginagawa. Naisip niya noon, kapag natutunan niya ang pagkakabit ng tari, syempre isasama siya ng amo nila sa lugar na pupuntahan nito. At isa pa, makakagala rin siya sa malalayong lugar. Pero naisip nitong si Fidel, ano bang meron sa kanya? Bawal nga lang ba talaga sa kanya dahil bata pa siya? Hindi kaya may ibang dahilan? At habang nagmamasid siya sa mga ito, hindi niya napapansing nakamasid lang din pala sa kanya yung katiwala ng amo niya. Habang tuloy siya sa pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang tumama sa likuran niya yung patukaan ng manok na ibinato nito sa kanya. At dahil sa gawa yun sa kawayan, kaya halos mapasigaw siya sa sakit. Paglingon niya kung sinong nagbato noon, yun nga, yung mayabang nakatiwala ng amo niya. Pinagalitan siya nito at pinagbantaan siyang isusumbong siya sa kanilang amo. Sinabihan siya nitong malas na nga, tamad pa. Itong si Fidel naman, kaagad siyang bumalik sa ginagawa niya sa takot na isusumbong nga siya. Nang papalis na ang katiwala, napasapo naman sa ulo itong si Fidel. Nang makita niyang nabuwal sa nilalakaran yung katiwala, paano ba naman kasi hindi nito napansin ang mga nailong nakalatag sa lupa na gagamitin niya sa pagtahi ng mga lambat. Kaya ang nangyari, napasabi ito ng, "Kahit kailan talaga, Fidel,
Bukod sa kamalasan mo, napakaburara mo pa sa gamit. Mamaya ka lang kay boss. Yari ka. Todo pasensya naman itong si Fidel sa katiwala sa kabila ng katangahan din ito. Pagsapit ng tanghali, habang kakatapos lang kumain itong si Fidel, nagpahinga siya sa ilalim ng punong mangga nang may dumating sa kanilang manukan na mga parokyano ng amo niya na bibili ng mga panlaban. At syempre, kanya-kanyang diskarte ang mga tauhan ng amo niya. Doon na inilabas ng katiwala ng amo niya ang mga tandang na napakaganda ng tindig. Maya-maya lang ay lumabas na din yung amo nila para harapin ang mga namimili. Dahil hindi lang nagbabase sa ganda ng itsura ang mga namimili, kaya humiling ang mga ito na kung pwede, makita man lang nila ang estilo ng pakipaglaban ng mga ito. Kaya naglabas ng iba pang mga tandang ang mga kasamahan ni Fidel para ipakita ang sparring ng mga tandang. Nang magsimula ng magpakita ng laban ang mga yon, tuwang-tuwa naman ang mga namimili. Bukod sa ganda ng tindig ng mga manok na yon, napakabibilis at lakas din. At habang pinapanood ni Fidel ang nagaganap, laking gulat niya nang makita niya ang tatlo sa mga tandang niya na ginawa na namang pansimbag ng katiwala ng amo niya, yung mga alaga niya. Pag-alis ng parokyano nito, agad namang umalis din ang amo niya. Ang natira doon ay ang mga tauhan at yung katiwala. Dali-daling nilapitan ni Fidel ang katiwala at kinuha yung mga alaga niya. Manoy Ilyong naman, yung mga alaga ko na naman ang ginagawang pangsanay. Pwede namang kumuha ka na lang ng iba doon. At bakit ba palagi mong pinakilaman tong mga alaga ko? Wika ni Fidel. Aba, pasalamat ka pinayagan ka pa ng amo nating mag-alaga ng panabong dito. Kami nga hindi eh. Kaya huwag ka nang umangal pa. Sagot naman ng katiwala ng amo niya. Magaman gusto na niya itong isumbong sa amo nila, hindi na lang siya naglakas loob na gawin yon. Sa takot niya sa kung ano ang mangyari sa kanya. Kaagad niyang kinuha ang mga tandang niya at kitang-kita niya ang pasa ng mga ito. Bawat isa kasi sa mga ito, tig-5 ang nakalaban nito. Kaya ang nangyari, bugbog sarado yung alaga ni Fidel. Kaya kinhapunan, pagkatapos ng kanilang trabaho, kaagad yung pumunta sa likod ng farm kung saan may tumutubong dulaw. Alam nyo yung dulaw? Yung dilaw na luya. Mabisa kasi itong pangtapal sa sugat o pasa ng hayop, maging sa tao ay pwede. At habang binubunot niya ang puno ng mga luyang dilaw, lumapit sa kanya yung tagawalis ng manukan na si Mang Kulas. Sa pagkakatanda niya, nasa edad 40 na ito. Fidel! Ano? Pinaglalaruan na naman ba yung mga alaga mo? Sabi ko kasi sa'yo, naiuwi mo na yan sa bundok nyo. Mamatay pa yung mga yan kung dyan mo lang ilalagay. Wika ni Mang Kulas. Wala lang namang imik itong si Fidel dahil sa lungkot niyang nadarama. Pagkatapos niyang kumuha ng gamot, agad na din siyang bumalik para gamutin yung mga alaga niya. At lumipas ang 1 linggo, may dumating na namang parokyano sa manuka ng amo ni Fidel na isa ding big time. Ang taong yon ay tawagin na lang natin sa pangalang si Don Pablo. Isa itong big time derby ng mga manok na isa sa palaging bumibili ng mga panlaban ng amo niya. Ang isa sa palaging binibili ng taong yon ay ang palahi ng amo niya na tinatawag na ganador. Ayon kay Fidel, animoy halaga ng 1 buong kalabaw ang halaga ng mga manok na yon. Habang tumutulong si Fidel
para ilabas ang mga panlabang manok. Narinig niyang nagsalita ang amo niya ng, "Don Pablo, hindi basta-basta ang lahi ng mga manok kong yan. Isinakay ko pa yan sa eroplano para lang madala yan dito sa atin sa Pinas. Kung baga, isa yang imported ng mga manok. Yun nga lang, magamat may kamahalan, isulit naman kung lumaban. Malakas ang lahi ng mga yan. At yan ang dahilan kung bakit dito ko gustong bumili. Dahil sa ilang panalo na ang napapatunayan ko." Don Locio, nandito ka nga sa tamang lugar. Maraming mga manok dito. Pero dito mo lang makikita ang mga manok na kasing lakas ng agila ang mga paa. Ang lugar namin ang may pinakamagaling na mga manok sa lahat ng probinsya dito. Baka gusto mong makita yung bagong lahi namin? Sagot ng amo ni Fidel. Nang inilabas ng kasamahan ni Fidel ang sinasabing natatanging lahi nilang manok, tiningnan lang naman ito ng anak ni Don Pablo at nagsalita ng, "Malakas ba yan? Pwede bang masubukan?" Dahil sa sinabi ng anak ni Don Locio, kaagad ipinag-uutos ng amo ni Fidel na maglabas pa ng ikatanggali nito at agad namang kumuha ng ibang manok yung katiwala. At nasipat ni Fidel na yung manok na naman niya ang kinuha nito. Nang biglang magsalita muli yung anak ni Don Lucio ng, "Ginoong Leo, kaya naming magbayad ng malaki basta mapapatay ng kalaban ang tandang na yan kahit wala pang tari." "Yan lang ba? Ilyong, ilabas mo pa ang isang imported nating manok." Maya-maya nga ay inilabas din ng kasamahan ni Fidel ang isang may kalakihang tandang na itim ang mga paa at pula ang mga balahibo. Agad itong inilapag sa harapan ni Don Pablo at kitang-kita nila ang bagsik ng tayo nito. "Elio, maglabas ka pa ng ikakalaban nito," wika ng amo ni Fidel. Pero laking gulat ni Fidel nang makita niyang ang ipinaris dito ng katiwala nito, yung manok niyang hindi pa gumagaling. Habang pinatay sa bugbog yung alaga niya, tanging pagtulo lang naman ng mga luha niya hanggang sa bigla na lang itong nangisay at tuluyan ding namatay. Grabing tuwa noon ng anak ni Don Pablo dahil sa wakas nakakita rin siya ng panlabang manok na ganun katindi. Pag alis ng mga panauhin, mangiyak-ngiyak namang tiningnan ni Fidel yung tandang niya. Nung mga panahon kasing ito, nasa edad 15 pa siya at mahilig talaga siya sa manok. At kinahapunan, paglabas niya sa trabaho, nagpa siya siyang ilibing sa likuran ng farm yung namatay niyang alaga. At habang naghukay siya ng paglilibingan, nakasipat siya ng isang matanda na may hawak na isang itim na tandang. At papalapit ito sa kanya. Humahangos itong tumatakbo at panay ang lingon nito sa kanyang likuran na para bang may humahabol sa kanya. Dahil sa pagtataka nitong si Fidel, tinanong niya ang matanda, "Manong, napapano ka? Bakit parang takot na takot ka?" Wika niya sa matanda. Tulungan mo ako. May humahabol sa akin. Papatayin nila ako kapag mahuli ako." Wika ng matanda. Sa gulat at awa nitong si Fidel, tinulungan niya ang matanda at kahit hindi niya ito kilala. Sakto namang may puno ng kapok sa likuran kung saan siya naghukay. Pinapapasok niya ang matanda doon at dahil ang puno na yon, nabulok ang pinakagitna nito at pwedeng sumuot ang isa katao rito. Pagpasok ng matanda, sakto namang dumating ang kalalakihan na humahabol rito. Ang ilan sa mga ito
ay may hawak na pamalo. Patay malisya lang itong si Fidel at tuloy sa paghukay. Nang biglang tumigil sa kanyang harapan ang grupo ng kalalakihan at lumapit ang isa sa mga ito. "Do, may nakita ka bang matandang dumadaan dito?" Tanong ng lalaki sa kanya. "Wala ho, Manong. Wala po akong nakitang taong nagawi rito," sagot niya. Nang sumagot ang isa sa mga ito ng, "Matanda na may hawak na tandang. Sigurado akong dito yun pumunta." "Ah, ganun ho ba? Wala talaga mga kuya eh. Inutusan kasi akong maglibing ng bulok na manok rito," sagot nitong si Fidel. At agading umalis ang mga kalalakihan na hindi nagsasalita.
Mga kapinundong baryo, paabang ng part 2. At huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi kayo maligaw sa ating kwento. Yun lang. Maraming salamat.